Nang magdesisyon akong lumayo kay Maria Clara, tatlong bagay ang ginawa ko. Una, ipinadala ko pabalik lahat ng mamahaling regalo na ibinigay niya sa akin. Ipinagbili ko ang mga ito online at ipinadala sa kanya ang pera. Sabi nga ng mga matatanda, utang na loob ay dapat bayaran. Pangalawa, palihim kong ipinagbili sa mababang halaga ang bahay na sana'y aming titirhan matapos ang kasal. Sinira ko rin ang kanyang damit na pangkasal na nagkakahalaga ng milyon. Pangatlo, ibinigay ko ang aking sarili sa bayan. Inalis ko ang lahat ng bakas ko sa mundong ito. Bago pa man siya maghanda para sa aming engagement party, bigla akong naglaho sa kanyang buhay. Noong naglalaro sila ng kasal-kasalan kasama si Dodong at hindi siya umuwi ng buong magdamag, doon ko unti-unting sinimulan ang paghahanda para umalis. Naging maunawain at mapagparaya ako tulad ng inaasahan ni Maria Clara. Pagkatapos, nang mawalan siya ng kontrol at tanungin ako, bakit hindi ka nagagalit? Hindi mo na ba ako mahal? Yumuko ako at hindi sumagot. Nang marinig ko ang malambing na boses ni Dodong sa telepono, saka ako tumawag para kumpirmahin ang aking pag-alis. Kamakailan, bumisita sa akin ang aking propesor. Juanito, sigurado ka na ba? Ang lihim na pag-aaral na ito ay tatagal ng 10 taon. Hindi ka na makikipag-ugnayan sa labas. Maaaring hindi ka na rin makalabas pa. Tinitigan ako ng aking propesor. Kahit ikaw ang pinakamagaling kong estudyante, sana ipag-isipan mo itong mabuti. Nakatayo ako sa harap ng tindahan ng mga damit pangkasal. Nakita ko si Cardo na suot ang damit na pangkasal na ipinatahi ko. Nagpapapicture sila ng masaya kasama si Maria Clara. Magkadikit ang kanilang mga mukha. Ginaya pa ni Maria Clara ang sikat na pose ng paghalik habang hinihila pababa ang belo. Sa huli, tinanggal niya ang singsing sa kanyang daliri at isinuot ito sa kamay ni Cardo. Medyo sumakit ang puso ko pero wala na akong reaksyon. Sir, sigurado na po ako. Alam niyo naman po na ulila ako. Wala na akong ibang pinanghahawakan. Ang makapaglingkod sa bayan ay malaking biyaya para sa akin. 1 taon na ang nakalipas nang banggitin niyo ang tungkol sa planong ito ng gobyerno. Noong panahong iyon, kakapayag ko palang pakasalan si Maria Clara. Hindi ko pa kayang iwanan siya. Ngayon, wala na akong pinanghihinayangan. Bumuntong hininga ng maluwag ang aking propesor. Aayusin ko ang lahat. Pero madalian na ito. Inaasahan kong may susundo sa iyo sa loob ng 1 linggo. Samantalahin mo ang pagkakataong ito para ayusin ang lahat ng kailangan mong ayusin. Ayokong may maiwan kang pagsisisi. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, narinig ko ang boses ni Cardo sa loob. Ate Clara, ang ganda mo. Gustong-gusto ko tong damit. Ang damit na suot ni Cardo ay ipinatahi ko sa isang sikat na designer. Inabot ng ilang buwan bago matapos. Nagkakahalaga ito ng milyon. Isa lang ang gawa. Hindi ko pa nasusuot. Isang damit lang yan. Basta't gusto mo, sabi ni Maria Clara habang hinahaplos ang ulo ni Cardo. Baka magalit si Kuya Juanito kapag nakita niya yan. Subukan ko lang sandali, ate. Hindi ko na kasi yan masusuot sa susunod. Sira! Magkakaroon ka rin ng girlfriend, tapos magpapakasal ka at magsusuot ka rin ng damit na pangkasal. Nagtawanan silang dalawa na parang walang ibang tao sa paligid. Siguro dahil natatakot si Maria Clara na magkagulo na naman ako kay Cardo. Hindi niya ako pinagpaliwanagan. Nagkasal-kasalan lang kami ni Cardo. Huwag kang magalit, sabi niya. Kung dati, magagalit ako ng sobra. Baka hindi ko mapigilang punitin ang damit. Ayokong may magsuot nito. Pero sa pag-iisip na aalis na ako sa loob ng 1 linggo, napagpasyahan kong huwag nang palakihin ang issue. Ngumiti ako ng bahagya kay Maria Clara. Isang damit lang yan. Kung gusto niya, ibigay mo na sa kanya. May tatapusin pa akong trabaho sa lab, mauna na ako. Napatigil si Maria Clara. Nang gabing iyon, bihira siyang sumundo sa akin. May dala siyang maliit na cake na mangga. Alam naman niyang allergic ako sa mangga. Hindi pa rin niya alam na hindi ako mahilig sa mangga. Si Cardo ang gusto ng mangga. Natatakot siyang makalimutan nitong kumain kapag nagsimula na siyang magtrabaho sa lab, kaya dinalhan niya ito. Diretso agad siya sa punto. Gusto niya sigurong tanggapin ko iyon. Tumango ako at nagkunwaring masaya. Salamat.
Hindi inasahan ni Maria Clara na wala akong sasabihin. Sa daan pa uwi, tinanong niya ako, Juanito, galit ka ba sa akin? Nag-iisip ako tungkol sa mga data ng eksperimento na kailangan kong tapusin at ipasa sa aking mga estudyante. Hindi ko narinig ang sinabi niya. Sumagot lang ako ng ha? Pasensya na. Nawala ako sa isip. Ano nga ulit yung sinabi mo? Siguro dahil napakalayo ng boses ko, bigla siyang nagpreno. Humarap siya sa akin. Galit ka pa rin ba dahil sa damit? Medyo naguluhan ako. Hindi ah. Bakit mo naman naisip yan? Tumingin si Maria Clara sa akin ng ilang segundo. Nang makumpirma niyang kalmado lang ako, pinaandar niya ulit ang sasakyan. Pero may bahid na nang hinanakit ang boses niya. Juanito, hindi ka naman ganyan dati. Totoo yun. Matapos magtapos si Cardo at bumalik sa Maynila, nagbago kami ni Maria Clara. Maraming beses kaming nag-away dahil sa kanya. Palaging sinasabi ni Maria Clara na kapatid lang ang turing niya kay Cardo. Sabi niya, wag akong mag-isip ng kung ano-ano. Noong pinakamalala naming pag-aaway, nagalit siya. Tinuro niya ako. Juanito, hindi kita maintindihan. Kung mayroon mang namamagitan sa amin ni Cardo, wala kang karapatang magalit. Isipin mo rin naman. Ngayon, isa ka lang pobreng estudyante na umaasa sa akin. Kapag naghiwalay tayo, saan ka pupulutin? Nagkaroon kami ng Cold War sa loob ng 1 buwan. Sa huli, ako pa rin ang humingi ng tawad. Siguro, hindi naman agad-agad nagbabago ang damdamin ng isang tao. Ang relasyon namin ni Maria Clara sa loob ng maraming taon ay unti-unting nawala dahil kay Cardo. Kaya wala na akong reaksyon. Ngumiti na lang ako sa kanya. Clara, hindi ko lang talaga kayo maintindihan noon. Magbabago na ako. Dahil aalis na ako. Bago matulog, naliligo si Maria Clara. Nakita ko ang post ni Cardo sa Facebook. Suot niya ang damit na pangkasal ko. Nakayakap siya kay Maria Clara. Siyam na picture ang pinost niya. Finally married the person I love. Maraming kaibigan ni Maria Clara ang nag-like sa picture. May nagkomento pa. Si Maria Clara iyan, no? Yung katawan at likod niya lang ang makikilala. Mayabang na sumagot si Cardo. Tama. Ako ang pinakamamahal ni Ate Clara. Nag-like ako at pinatay ang cellphone. Maghahanda na sana akong matulog. Hindi pa nagtatagal, may lumambot sa tabi ko. Yumakap sa akin si Maria Clara. Medyo malamig ang kanyang katawan. Juanito di. Dumampi ang mainit niyang hininga sa aking tenga. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng aking damit. Medyo lumayo ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagsalita ng mahinahon. Clara, pagod ako ngayon. Ayoko. Pagdating sa ganito, hindi ko siya tinatanggihan. Dati, sa tuwing nag-aaway kami, nauuwi lang kami sa pagtatalik. Tuwang-tuwa si Maria Clara sa mga ganitong pagkakataon. Unti-untiin niya akong papakiusapan. Pagkatapos, yayakapin niya ako ng mahigpit at ibubulong ang ilang matatamis na salita. Huwag ka nang magselos ng walang dahilan, ha? Pero sa pag-iisip na aalis na ako, parang wala na akong gana. Nanigas si Maria Clara matapos akong tumanggi. Siguro, dahil sa kanyang pride bilang isang babae, hindi niya ako malapitan para magtanong. Sumagot lang siya ng sige at tumalikod. Ang layo namin ng gabing iyon ay parang napakalawak na kalawakan. Kinabukasan, paggising ko, wala na si Maria Clara. Siguro, natatakot siyang magselos ako sa post ni Cardo. Hindi naman siya naghahanda ng almusal. Sa pagkakataong ito, naglagay siya ng toasted bread na sunog, itlog at gatas sa mesa. May nakasulat pa sa papel. Mahal, kumain ka na. May text din siya. Mahal, yung damit, iniwan ko sa study room. Subukan mo, tapos magpadala ka sa akin ng picture. Siguradong napakagwapo mo. Pagkatapos kong kumain, sinadya kong pumunta sa bookstore. Bumili ako ng kalendar. Pinunitan ko ang isang page. May 6 na araw na lang. Umuwi ako at sinimulan kong mag-ayos ng gamit. Nagsimula ako sa study room. Inalis ko ang mga litrato naming dalawa, mga librong binasa namin at mga dokumento. Nang ilalagay ko na sa maleta, nahulog ang diary.
Ito ang diary kung saan nakasulat ang mga masasayang alaala namin ni Maria Clara. Puno ng pagmamahalan ang bawat pahina. Dilaw na ang papel. Pagkatapos kong mag-isip na pagpasyahan kong itago ito. Pero sa pagtingin sa damit, hindi ko napigilan. Kinuha ko ang gunting at ginupit ito. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Ipinagbili ko online ang lahat ng mga mamahaling regalong ibinigay niya. Nang matapos akong mag-ayos, naibenta ko na ang lahat. Kinabukasan, tinawagan ko ang courier para kunin ang lahat. 6:06 ng gabi, tumunog ang telepono. May play 7:07 ng gabi. Sikat ang play na ito. Isa itong immersive performance. Matagal ko nang binili ang tiket. Hindi ko na balak tanungin si Maria Clara kung sasama ba siya dahil nakalimutan na niya. Totoo nga. Bago magsimula ang play, sinabi niyang busy siya sa trabaho. Sabi niya, huwag ko na siyang hintayin maghapunan. Hindi ako nakabili ng tiket sa unahan. Nakaupo ako sa bandang kanan malapit sa isle. Maganda ang play. Isang kwento ng pag-ibig na may paghihiwalay at kamatayan. Umiyak ako. Sa huli, nang bumaba ang mga aktor para makipag-interact sa audience, biglang ipinakita ng screen si Maria Clara. Katabi niya si Cardo. Ayun pala, kaya busy siya ay dahil kasama niya ang kanyang baby boy. May karapatan pa siyang bumili ng tiket sa unahan. Tinutukan sila ng spotlight. Bagay na bagay talaga sila. Nang tanungin sila ng aktor kung sila ba ay magkasintahan, agad na sumandal si Cardo kay Maria Clara. Naghiyawan ang mga tao. Nang tanungin sila kung sila ba ay kinikilig, kung gusto ba nilang pahalagahan ang kanilang mga kasama at ang kapalaran, at kung gusto ba nilang maghalikan tulad ng huling eksena sa play, natigilan si Cardo. Pagkatapos, tumawa siya at hinalikan si Maria Clara. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Bigla siyang tumayo, sumandal at tumingin sa akin sa gitna ng mga tao. Nagtama ang aming mga mata. Parang wala akong nararamdaman. Umiwas ako at kinuha ang bag ko. Sa labasan, hinabol ako ni Maria Clara. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Siguro, dahil nakita niyang kalmado lang ako, hindi tulad ng dati, nagsimula siyang magpaliwanag. Maraming tao ang nanonood. Hindi ko pwedeng mapahiya ang lahat. Tumango ako. Naiintindihan ko. Nagulat siya. Pagkatapos, nagtanong siya. Nagsiselos ka ba at nagsasalita ng pabaliktad? Ngumiti ako. Bakit ako magsiselos? Sa pagkakataong ito, dumating si Cardo. Pero nang malapit na siya sa amin, bigla siyang natapilok. Ate Clara, masakit. Gustong tumakbo ni Maria Clara para tulungan siya. Naguluhan ako sa pag-iisip tungkol sa kanya. Nagpaliwanag ako. Ang sakit. Dalhin mo na siya sa ospital. Baka may napilayan. Nagulat si Maria Clara sa pagiging maunawain ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Dadahin ko siya sa pinakamalapit na klinik. Maghintay ka na lang dito, babalikan kita. Sumagot ako ng mahinahon. CJ. Tumingin si Maria Clara sa akin. Sinubukan niyang hanapin ang anumang emosyon sa aking mukha. Dahil hindi ako galit, binitawan niya ang aking kamay at tinulungan si Cardo na umalis. Hindi na ako nagpasyang maghintay sa kanya tulad ng dati. Umuwi ako mag-isa. Sa labas, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking estudyante. May mali sa eksperimento. Matagal na nilang kinukuha at hindi pa rin nila mahanap ang sanhi. Tanong nila kung pwede ko silang tulungan. Nagmadali ako papunta doon. Sa loob lang ng ilang sandali, maliwanag na ang kalangitan. Natagpuan at naitama na ang pagkakamali. Pinalibutan ako ng aking mga estudyante at pinuri ako. Sa huli, ayaw nilang maghiwalay. Sir, magsisimula na po ba talaga kayo ng secret research? Tumango ako. Pero hindi po ba kayo ikakasal na? Hindi po ba kayo nang hihinayang? Natigilan ako sandali at mumiti. Mas mahalaga ang trabaho para sa bayan. Mayroon man ako o wala kay Maria Clara, ayos lang. Hindi naman titigil ang mundo kapag umalis ang isang tao. Pagod na bumalik sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Cardo. Lumabas siya. Nang makita niya ako, hindi siya nataranta. Kuya Juanito, huwag kang magalit. Pagkatapos ko pong magpa-check up kahapon,
Pinahiran na po ako ng gamot. Gabi na po natapos. Wala po si mommy at daddy dito sa bahay. Wala pong mag-aalaga sa akin. Nag-aalala po si Maria Clara sa akin, kaya dinala niya po ako dito. Sa sandaling iyon, lumabas si Maria Clara sa banyo. Siguro, iniisip niyang magagalit na naman ako. Nakasimangot siya. Juanito, ayokong makipag-away sa iyo ng ganito kaaga. Sasama po sana si Cardo sa akin sa trabaho. Wala siyang damit, kaya hihiram po sana siya sa'yo. Hindi pa niya tapos sabihin ang kanyang sinasabi. Pumayag agad ako. Nagulat silang pareho. Tumingin sa akin si Maria Clara. Parang hindi siya makapaniwala. Parang napakalma ko. Paliwanag niya, sa kabilang kwarto natulog si Cardo kagabi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Wala akong iniisip. Lumaki kayong magkasama. Kapatid ang turing mo sa kanya. May isang kwarto naman dito na palaging para sa kanya. Pwede siyang pumunta dito kahit anong oras. Hindi na niya kailangan ang pahintulot ko. Sinabi mo na yan, di ba? Tumigil si Maria Clara. Lumambot ang kanyang boses. Kung yan ang iniisip mo, mabuti. Sana maging magkaibigan kayong dalawa ni Cardo. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang doorbell. Nakipag-schedule ako ng courier. Nalaman ni Maria Clara na maraming malalaki at maliliit na bagay sa sala. Lumapit siya para tingnan. Agad siyang sumimangot. Juanito, anong ibig sabihin nito? Hindi mo na ba kailangan ang lahat ng regalong ibinigay ko sa'yo? Magsasalita na sana ako, pero kinuha niya ang isang music box. Mayroon itong figura ng groom na nakasuot ng wedding gown. Medyo namumula ang kanyang mga mata. Hindi mo na ba kailangan to? Sobrang hirap namin noong panahong iyon. Hindi kami makabili ng mas mahal na regalo. Pero nagpumilit ka pa ring pakasalan ako. Magiging groom daw kita. Naniwala ako. Pero sinampal ako ng katotohanan. Sobrang sikip ng love triangle. Hindi ko na kailangan yan. Para maiwasan ang hindi kailangang gulo. Mahinahon akong nagsalita. Sobrang nag-iisip ka na. Pinaremodel ko ang lahat sa mga eksperto. Bakit ayoko? Napanatag si Maria Clara nang makita ang aking kalmadong mukha. CJ, magpapahanap ako ng tao para ayusin ang kabinet mo. Para mailagay mo ang mga gamit. Tumango ako. Hindi ba kayo papasok sa trabaho? Sige na, umalis na kayo. Matutulog pa ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dumiretso na ako sa kwarto. May gusto pang sabihin si Maria Clara, pero nilock ko na ang pinto. Nang magising ako, hapon na. Pinunit ko ang isang page ng kalendar. May 5 araw na lang. Sabi ng aking propesor, pumunta ako sa kanya. Sinabi niyang na-publish na ang research ko sa journal. Biglang tumawag si Maria Clara. Sinabi ko na pupunta ako sa school. Sinabi niyang susunduin niya ako at dadalhin sa Quezon City. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Si Cardo ang nakaupo sa passenger seat. Hindi ako nagsalita. Sumakay ako sa likod. Tumawa si Cardo. Kuya Juanito, huwag kang magalit. Dati, palaging ako ang nagmamaneho ng sasakyan ni Mommy. Kaya ako nakaupo sa passenger seat. Sabi nila, parang nagpapabayad ako ng driver kapag nakaupo ako sa likod. Hindi raw maganda. Kaya nasanay na ako. Hindi ako galit. Ngumiti ako ng mahinahon. Kung gusto mong umupo, umupo ka. Tumingin sa akin si Maria Clara sa pamamagitan ng rearview mirror. Sinubukan niyang maghanap ng topic na pag-usapan. Pumunta ako sa daan papunta dito. Nakakita ako ng research. Napakaganda ng gawa ng taong nagngangalang sabi niya, makakagawa siya ng magandang bagay para sa bayan. Ganon din ang research mo. Si Kigi ang ginamit kong pangalan nang ipublish ko ang research. Sabi ng aking propesor, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Sinabi ni Cardo ang lahat. Kunwari, tinakpan niya ang kanyang bibig. Pasensya na, kuya. Sobrang direct ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Hindi na rin ganun kaaya-aya ang tingin ni Maria Clara. Sumagot ako ng malamig. Minsan, kailangan mong tanggapin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao.
Araw-araw kang bumabiyahe, pero nabubuhay ka pa rin sa ilusyon. Kapag ikinasal tayo, maaari ka nang manatili sa bahay. Sumagot lang ako ng Yumuko ako para sagutin ang text ng aking propesor, para iwasan ang kanyang mga mata at baliwalain ang kanilang mga panunuya. Bumaba si Cardo sa kanto na 2 bloke ang layo mula sa aking eskwelahan. Salamat sa pagsakay, Ate Clara. Mahal kita. Kumindat siya sa akin. Kuya, mauna na ako. Tumingin ako sa pangalan ng gusali sa sign, walang gana kong itinanong, hindi ba't dito tayo titira pagkatapos ng kasal? May kaibigan ka bang bibisitahin? Hindi na ako nagsalita pa. Sinulyapan ako ni Maria Clara. Napilayan ang kanyang binti. Sinabay ko na lang siya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nagpakita akong kalmado. Normal lang naman na isakay mo ang kapatid mo. Natigilan si Maria Clara. Tumahimik siya. Kinuha niya ang malaking baukwet ng bulaklak sa likod at iniabot sa akin. Alam kong hindi ka masaya nitong mga nakaraang araw. Pasensya ka na. Bilang kabayaran. Kung ayaw mo talaga sa damit, ipapagawa kita ng iba. Okay ba? Parang gusto niyang gawin ang lahat, pero wala akong interes. Tumingin ako sa kanyang cellphone para makita ang mga designs ng damit, pero wala akong nakikitang excitement. Sige na. Hindi na importante sa akin ang mga yan. Mahinahon kong itinulak ang kanyang cellphone at ibinalik sa kanya ang bulaklak. Ikaw bahala. Hinanap ako ng aking propesor. Nang akmang lalabas na sana ako, hinila ako ni Maria Clara. Juanito, ano ba ang nangyayari sa'yo? Punong-puno ng pagtataka ang kanyang ekspresyon. Maihalong pagkalito at kawalan. Ano? Lalayo na sana ako, pero ayokong makipag-away sa kanya, kaya tinapik ko ang kanyang kamay. Mag-usap tayo kapag tapos na ako. Okay ba? Pinuri ako ng aking propesor. Maganda raw ang aking research. Pero nag-aalala pa rin siya. Nakakabagot daw ang buhay sa Research Institute. Kaya ko raw ba ang ganoong buhay na puro experiments at pag-aanalisa ng data? Tumango ako. Sa pag-iisip sa mga pang-aapi ni Maria Clara sa akin sa kotse, sinabi ko sa aking propesor ng seryoso para mapanatag siya. Sigurado akong hindi kita ipapahiya. Isa kang government-appointed researcher. Isa kang magaling na talent. Paano kita mapapahiya? Napakaswerte ko nga at nabigyan ako ng pagkakataong ito. Paglabas ko ng opisina, nakita ko ang aking estudyante na nakatayo sa bintana. Tinanong ko siya. Galit niyang sinagot. Kuya, hindi ba't siya ang girlfriend mo? Nakita ko siyang nakikipag-date sa ibang lalaki. Bakit wala kang ginagawa? Hindi ba't pagtataksil yun? Tinapik ko siya sa balikat at sinabing, okay lang. Kapatid niya yun. Kapatid? Ulila si Maria Clara. Inampon siya ng pamilya ni Cardo kasi kaawa-awa raw siya. Pagkatapos niyang magtagumpay, tumutulong din siya sa kapatid niya. Normal lang yun. Agad na nagalit ang aking estudyante. Napakakatawa. Mga seasoned veterans lang kayo na naglalaro ng kung ano-ano. Kuya, isa siyang tea green tea. Aalisin ko ang kanyang maskara para sa'yo. Agad ko siyang hinila. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Nagkagulo na rin ako dati. Tiningnan lang ako ni Maria Clara ng malamig. Juanito, hindi kita maintindihan. Hindi ba't alam mo ang relasyon namin ni Cardo? Bakit ka pa rin nagsiselos? Nakakatawa ba ako? Hindi nga nakakatawa. Ayokong magkagulo bago ako umalis, kaya sinabi ko sa aking estudyante, 8 araw na lang, aalis na ako. Huwag mo munang sabihin sa iba. Magpapakasal pa ba kayo? Umiling ako. Hindi na. Aalis na rin naman ako. Pagkasabi ko noon, nagsalita si Maria Clara. Juanito, saan ka pupunta? Hindi ko alam kung narinig niya ang sinabi ko. Sumagot lang ako ng walang emosyon. Pupunta ako sa ibang eskwelahan para mag-research. Parang nakahinga siya ng maluwag. Hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip. Mas lumapad ang kanyang ngiti. Umuwi ka na. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumango ako. Sinabi ni Maria Clara na naglaan daw siya ng 2 araw para magbakasyon kasama ako.
Gusto mo raw makita ang paglubog ng araw? Mag-relax naman tayo. CJ. Bumuntong hininga siya. Sumandal siya sa akin, pero amoy kardo pa rin siya. Juanito, mahal kita. Kaya, kapag hindi ka masaya, sabihin mo sa akin, ha? Okay ba? Tumango ako. Okay. Pangako kong magiging mas malapit ako sa'yo. Hindi kita papabayaan. Pinaniniwalaan kita. Ginawa ko ang gusto niya ng may pag-unawa at pagpaparaya. Pinagkakatiwalaan kita. Pero noong ika-negatibo 3 araw, hindi na naman dumating si Maria Clara. Nagpadala siya ng text. May bigla ang lakad sa trabaho. Kasalanan ko to, Juanito, babawi ako sa'yo. Inaasahan ko na yun, kaya hindi ako nalungkot. Ang mga pangako ni Maria Clara matapos dumating si Cardo ay walang halaga. Kaya kagabi bago matulog, bumili lang ako ng tiket para sa sarili ko. Tahimik ang bundok. Nakahiga ako sa duyan habang nakikinig sa mga kulisap. Kumalma na ang aking pakiramdam. Bago matulog, nakita ko ang post ni Cardo sa WeChat. Wow, wow, wow. Ipinagdiriwang ng parents ko ang kanilang 25th anniversary. Nakikigulo rin ako. Sa ilalim ng asul na tubig, niyakap ni Cardo si Maria Clara. Sinusuportahan niya ang baywang nito. Takot daw siyang maubusan ng oxygen. May mga isda sa paligid nila. Masayang-masaya silang nagtatawanan. Ayon pala, may lakad sa trabaho. Pupunta pala siya sa anniversary ng mga magulang ng iba. Nang natitira na lang ang 3 araw, nakita ko na ang paglubog ng araw at naghanda na akong umuwi. Sinimulan kong ayusin ang mga gamit na natitira. Ang mga crafts ko, ang clay dolls na ginawa namin ni Maria Clara, ang picture wall sa sala, ang strange box sa kwarto. Ipinagbili ko ang mga gamit. Nang hapong iyon, wala nang masyadong gamit ang bahay. Naalala kong may mga gamit pa sa bagong bahay. Plano kong ayusin ang mga iyon. Pagdating ko doon, nalaman kong pinalitan na ang aking password. Sinubukan ko ng maraming beses, pero hindi ko pa rin mabuksan. Sa huli, kinailangan kong tumawag ng locksmith. Pagpasok ko, bigla akong natigilan. Hindi ang walang lamang bahay ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang kwartong punong-puno ng mga gamit ng lalaki. Sa picture wall sa sala, ang mga litrato ni Cardo at Maria Clara. Ipinamigay ko na ang aking mga cactus at plants na naglilinis ng hangin. May yoga mat sa balkonahe at nakasampay roon ang kanyang underwear. May mga snacks sa mesa. Kahit yung chips na hindi niya pa naubos, nakakalat sa duyan na pinili ko. Maging sa master bedroom, pinamigay ko na ang aking mga damit. Puno na ng mga damit ni Cardo at mga damit ni Maria Clara ang mga kabinet. Kung hindi mo alam, iisipin mong bahay nila ito. Naalala ko nang sinundo siya ni Maria Clara. Naalala ko nang bumaba siya ng sasakyan. Yung malambing na tingin niya sa akin. Ayun pala. Naiintindihan ni Maria Clara ang e-cohabitation. Hindi pa siya nakatira sa bahay, pero pinatira niya na ang ibang tao. Nagsimulang sumakit ang ulo ko. Gusto ko talagang makipag-away. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa disgusto. Pero pagkatapos kong mag-isip, hindi na kailangan. Palagi naman niyang pinapaboran si Cardo. Bakit ko papapahirapan ang sarili ko? Ginamit ko ang perang mana mula sa aking mga magulang para bilhin ang bahay at nakapangalan ito sa akin. Aalis na rin naman ako, hindi ko na kailangan ang bahay. Tinawagan ko ang agent. Hiniling kong ipagbili niya ito sa madaling panahon sa halagang 20% na mas mababa sa market price. Maraming tao ngayon ang nagbebenta ng bahay gamit ang maikling video. Dahil maayos ang pag-aalaga sa bahay at wedding house ito, agad silang nagpunta para kunan ito ng video. Bago sila umalis, idinagdag nila ako sa WeChat group. Sa ganitong lokasyon at presyo, tiyak na maibebenta raw ito sa loob ng 1 araw. Kailangan ko raw ihanda ang mga papeles. Paano ang mga gamit? Kailangan mo pa ba? Tanong ng agent bago umalis. Tumingin ako sa bahay na pinaghirapan kong ayusin. Sumagot ako, pakiayos na lang. Babayaran ko kayo. Nakaupo ako sa sala habang inaayos ang mga natitirang data. Biglang tumunog ang doorbell. Sinabi sa akin ng katulong ni Maria Clara na nag-inom daw siya at lasing. Natawa ako.
Para mas maging totoo ang kanyang kasinungalingan, dinala niya ang katulong para mag-perform. Siguro para mas maging maganda ang performance. Totoong lasing si Maria Clara. Sinabi ko sa katulong na ihiga si Maria Clara sa sofa. Hindi ko man lang siya kinumutan. Naglakad ako papunta sa kwarto. Kinabukasan, paggising ko, alalabas lang ni Maria Clara sa banyo. Nang makita niya ako, nagreklamo siya. Juanito, bakit mo ako pinatulog sa sofa magdamag? Kumindat ako. Anong gusto mong gawin ko? Paano kung sipunin ka? Naalala ko nang nagsisimula pa lang si Maria Clara sa kanyang negosyo. Sobrang sipag niya. Madalas siyang natutulog sa maliit na opisina. Nag-aalala ako sa kanya. Sa tuwing natutulog siya, palagi akong naghahanda ng kumot at heat pack. Palagi rin akong may mainit na tubig sa thermal flask. Pero tila nakalimutan na niya. Pagod na pagod din ako noon. Nag-aaral din ako. Para lang magmahal, kailangan mong magsikap para maalagaan ang ibang tao. Pero gusto ko nang umalis ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya. Kaya dahan-dahan kong sinabi. Okay. Natigilan siya sandali at sinimulang pagmasdan ako. Galit ka pa rin ba dahil kay Cardo? Tumawa ako. Sabi ko naman, hindi kayo pwede, di ba? Kailangan ko pa bang magalit? Hindi makapaniwalang tumingin si Maria Clara sa akin. Nang pupunta na ako sa kusina, pinigilan niya ako. Bakit hindi mo na ako pinapahalagahan? Dati, sinasabi niyang pinagmamasdan ko raw siya. Ayaw raw niya. Kapag hindi ko siya makita, tinatawagan ko raw ang kanyang katulong. Sabi niya, nakakaabala raw ako. Ngayon, hindi ko na siya pinapahalagahan. Hindi na naman siya masaya. Pero ayoko nang makipag-away. Wala na akong lakas. Mahinahon lang akong nagsalita. Siguro sobrang pagod ka sa trabaho. Tumingin siya sa akin ng tahimik bago pumunta sa dressing room. Nagluluto ako ng almusal. Katatapos ko lang basagin ang itlog. Bigla siyang tumakbo. Bakit kakaunti ang mga damit ko sa closet ko? Nasaan ang mga blind box toys ko? Bakit wala dito? Favorite ko pa naman yun. Pagkatapos kong ibenta ang mga regalo, sinimulan kong ayusin ang aking mga gamit. Sayang na sayang ako sa mga blind box toys. Matagal ko ring inipon. Pero hindi ko pwedeng dalhin ang mga iyon. Kaya ibinenta ko ang lahat. Hindi nagpakita ng interes si Maria Clara sa mga iyon noon. Bakit niya napansin ngayon? Kaya basta na lang akong sumagot. Hindi na kailangan. Nagulat na tumingin siya sa akin. Lumipas ang oras. Bibili ako ng iba para sayo. Kahit mga bituin sa langit, kukunin ko para sayo. Yumuko ako at hindi sumagot. Tumingin siya sa countdown calendar. Punong-puno ng pagtataka niyang itinanong sa akin, 2 araw na lang. Anong gagawin mo sa loob ng 2 araw? Sinulyapan ko ang pulang numero. Hindi niya alam. Bukas, aalis na ako. Iniisip ko kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Pero naalala ko ang diamond ring. Lumabas sa kanyang bag kagabi. Naalala ko nang ibinahagi ni Cardo ang link sa WeChat. Sa huli, wala akong sinabi. Ang singsing na suot ko sa aking kamay ay ang singsing na ipinundar niya nang makapagtapos siya. Hindi naman ito mahal pero tanda ito ng pagmamahal. Matagal ko na itong suot at hindi ko ito gustong tanggalin. Pero dahan-dahan ko itong tinanggal. Inilagay ko sa kamay ni Maria Clara. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Juanito, anong ibig sabihin nito? Matagal ko na ring suot ang singsing. Medyo gasgas na. Kalmado pa rin ang aking ekspresyon. Bigla siyang naliwanagan. Hindi ko alam kung bakit lumambot ang kanyang mukha. Nga. Sobrang tagal ko na ring suot to, magpapahanap ako ng maglilinis nito. Bibigyan din kita ng bagong sorpresa. Anong sorpresa? Tumawa si Maria Clara. Sa loob ng 2 araw, malalaman mo. Aish, magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Yumuko ako, hindi sumasagot. 2 araw na lang at aalis na ako. Sa tingin ko, hindi ko na makikita ang sorpresang iyon. Patuloy na nagsalita si Maria Clara. Bukas, pupunta tayo sa ating dating eskwelahan. Tumango ako.
8 taon na kaming magkasama ni Maria Clara. Nag-aral kami sa parehong unibersidad sa loob ng 4 na taon. Pagkatapos, nanatili ako sa eskwelahan. Nag-master ako. Pinili niyang magtrabaho. Pagkatapos, nag-aral ako. Nagtagumpay siya sa kanyang negosyo. Pagkatapos, sinabi niyang magpakasal na tayo. Walang kaibigan na nakasaksi. Walang proposal. Pumayag ako. Kasi sa panahong iyon, iniisip kong hindi masisira ang relasyon namin. Walang pwedeng maghiwalay sa amin. Ngayon, iniisip ko pa rin na napakabata ko pa. Ang tunay na pag-ibig ay laging nagbabago ng biglaan. Nang hapong iyon, dumating ako sa charity event ng medical fund ng eskwelahan. Hindi ko inasahan na pupunta rin si Maria Clara. Sa backstage, tiningnan niya ako ng may pagmamalaki. Sa araw na iyon, nakita ko ang artikulo. Agad akong nakipag-ugnayan sa partner. Sumali ako. Kung mas matagal pa, hindi na ako makakasali. Juanito, kilala mo ba ang taong nagngangalang Ki? Pwede mo ba akong tulungang makausap siya? Gusto ko siyang kunin para maging ambasador ng aking kumpanya. Tumingin ako sa kanya ng tahimik. Sa ilang sandali, gusto kong sabihin sa kanyang ako ang taong tinutukoy niya. Pero narinig ko siyang nagsalita. Paano mo siya makikilala? Pwede lang maglaro ng mga genius. Paano kang magkakaroon ng karapatang makilala siya? Gusto kong magsalita. Pero hindi ako nagsalita. Hindi. Mukhang inaasahan niyang sasabihin ko iyon. Ngumuso siya. Nabalitaan kong may listahan ng mga taong pinili. Pupunta sila sa secret units ng gobyerno para mag-research. Siguradong kasama si CE doon. Tama. Sumagot ako ng madalian. Lumapit sa akin si Maria Clara. Alam mo ba ang listahan? Sa pagkakataong ito, may dumating na estudyante para tawagin ako. Kuya, sinabi ng aking propesor na kunan ka na ng litrato. Maraming gustong makipag-picture sa'yo. Kapag hindi ka nagpakuha, wala na silang pagkakataon. Pumayag ako. Nang tumayo ako, hinawakan ni Maria Clara ang aking kamay. Wala namang mawawala kung magpapakuha ng litrato. Mumuso ako at tinanggal ang kanyang kamay. Wala naman. Aalis din naman ang isa. Sino ang aalis? Nang humarap ako, nakita ko siyang nakatayo. Tumitig siya sa akin na may pagkalito. Maria Clara, aalis na ako. Hindi mo na kailangang malaman. Countdown, 1 araw. Muling nabigo si Maria Clara. Sa hating gabi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Cardo. Umiiyak siyang sinabi sa kanya na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang susi. Wala ang kanyang mga magulang sa bahay. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sinadya si Maria Clara na lumapit sa akin para tingnan kung tulog na ako. Nagkunwari akong natutulog ng mahimbing. Sa balkonahe, tumalikod siya sa akin. Mas malinaw ang boses niya sa madilim na gabi. Bakit ka umuwi? Hindi ka ba pinapayagan ng kuya mo na tumira sa bahay? Umiyak si Cardo. Bumalik na ako galing sa bakasyon at hindi ako nakapasok. Takot ako na malaman ng kuya mo na hindi siya matutuwa. Baka sa susunod, lilipat na ako. Kung gusto kong tumira ka roon, tumira ka roon. Okay lang yun. Maria Clara, ganito yun. Sobrang nakakatakot. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Huwag kang mag-alala. Huwag mong patayin ang cellphone mo. Pupunta na ako dyan. Nang magising ako, wala pa ring Maria Clara. Ayoko nang magtanong. Hindi ko na rin gustong tawagan siya. Ano kaya ang kanyang ginagawa? Dahil sinabi ng propesor na kailangan kong dalhin ang mga papeles sa eskwelahan. Mayroon pa raw akong kailangang ayusin. Habang papunta ako roon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Maria Clara. Pasensya na, Juanito. Sa susunod, pupunta tayo sa eskwelahan, ha? Sumang-ayon ako. CJ. Sandaling tumahimik ang kabilang linya bago biglang magtanong. Hindi ka ba nagagalit? Galit ka pa rin ba? Hindi mo ba ako tatanungin kung saan ako pupunta? O kung sino ang kasama ko? Matanda na ako. Hindi na ako bata na kailangang kontrolin. Sandaling tumahimik si Maria Clara. Pabulong niyang sinabi, Juanito, pakiramdam ko sobrang layo mo sa akin itong mga nakaraang araw.
Pakiramdam ko hindi na kita kayang pigilan. Sobrang kakaiba ang pakiramdam ko. Dati, sinasabi niya na hindi raw ako dapat magselos. Hindi raw ako dapat magalit. Hindi raw kami dapat mag-away. Ngayon, kalmado ako at maayos ang trato ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya masaya. Pero ayos lang yun. Malalaman niya rin yun. Sa hindi importanteng mga bagay, walang emosyon ang mga tao. Juanito, hindi mo na ba ako mahal? Ang kanyang huling tanong ay sobrang hina. Sobrang hina na nang tumunog ang busina, nawala na ito sa ere. Sa huli, bumuntong hininga siya. Juanito, hindi ako uwi ngayong gabi. Bukas, 9:00, susunduin kita. Magtiwala ka sa akin. Bibigyan kita ng mga araw na hindi mo makakalimutan. Bukas, hindi ko na maaatim yun. Pero naiisip kong tiyak na mabibigo na naman siya. Kaya sumagot ako sa kanyang mahinang boses. CJ, sinabi ng aking propesor na aalis kami ngayong gabing 1:00 ng umaga. May susundo raw sa akin. Naayos mo na ba ang lahat? Narinig kong dati ka palang magpapakasal. Tumaas ang aking kanang kamay. Wala akong sing-sing. Tumawa ako at sinabing single ako. Tumango ang aking propesor. Juanito, sarado sa labas ang loob sa loob ng 10 taon. Kung may gusto kang paalaman, paalaman mo na. Baka hindi mo na sila makita. Sumagot ako. Noong tanghali, nagkaroon ako ng farewell party. Nagkulay pula ang mata ng aking kapatid. Kuya, humahanga talaga ako sayo. Gusto ko ring sundan ang iyong mga yapak. Tinapik ko siya sa ulo. Magsikap ka. Hihintayin kita doon. Hintayin mo ako. Susundan kita. Nang hapong iyon, tinawagan ako ng agent para pumirma sa kontrata. Nagulat ako sa bilis niya. Sabi niya, ito na raw ang internet age. Sobrang efficient na raw. Ang bumibili ay isang guro sa eskwelahang katabi. Kailangan lang niya ng malapit sa kanyang trabaho. Nagbayad siya ng isang bagsakan. Nagmadali akong nagpunta doon galing sa eskwelahan. Lumagda ako sa kontrata at kumpleto na ang mga papeles. Ako na lang ang kulang, kaya kailangan nilang kumuha ng letter of authority para magawa ng agent ang lahat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dati kong eskwelahan. Naglakad ako sa mga daang dati naming nilakaran ni Maria Clara. Sa totoo lang, nagkaroon din kami ng mga masasayang alaala. Sa athletics field, hinawakan ni Maria Clara ang aking kamay sa kauna-unahang pagkakataon. Namula ang kanyang mukha. Sa maliit na gubat, naghalikan kami sa kauna-unahang pagkakataon. Nalito ang aking isip. Sa silid-aklatan, nag-aral kami at nagngitian. Sa ilalim ng dormitoryo, niyakap namin ang isa't isa, at ayaw naming maghiwalay. Sa edad na 32, isinuot ni Maria Clara ang singsing sa aking kamay. Pula ang kanyang mata, sinabing pakakasalan niya ako. Para raw magkaroon ako ng magandang buhay. Sa edad na 35, nagtagumpay siya sa kanyang karera. Niyakap niya ako ng mahigpit. Kung gaano karami ang numero sa kanyang card, ganun din daw karami ang mga anak namin. Sa edad na 27, sinabi niyang, Juanito, magpakasal na tayo. Masaya kami. Wala kaming 7-year crisis. Mamahalin kita. Siya, ang kanyang puso at tingin ay nakatuon lamang sa akin. Pero sa edad na 28, dahil sa ibang lalaki, palagi na niya akong iniiwan. Hindi na ako ang kanyang first option. Naalala ko ang kantang Kevin, Do You Turn Around and Leave? Paano nga ba naglaho ng ganun kabilis ang masiging emosyon? At yung mga emosyong unti-unting sumisindi ay hindi pa rin tumitigil at kumukulo. Yumuko ako para punasan ang aking mga luha. Akala ko nakalimutan ko na ang lahat. Pero nang maalala ko ang mga taong naging bahagi ng aking buhay, nakaramdam pa rin ako ng kaunting kalungkutan. Pero ayos lang. Paginhawahin ko ang sarili ko. Normal lang sa mga tao yun. Ang oras ay mabuting gamot. Sa huli, lahat ay kukupas at makakalimutan. Pagdating ko sa bahay, inayos ko ang aking gamit. Tuluyang inalis ang mga bakas ko at tahimik na hinintay ang aking pag-alis. Nang tumama ang orasan sa 12:12, pinunit ko ang huling pahina. Sa blangkong pahina, sumulat ako ng isang pangungusap.
Maria Clara, hindi na matutuloy ang kasal na ito. Hangad ko ang iyong kaligayahan at kay Cardo. Bigla kong naalala ang sinabi ng propesor. Kung ano man, nagmahala naman kayo. Naghanda pa rin ako. Magpapaalam sana kay Maria Clara. Tumunog ang telepono ng matagal bago sinagot. Pero boses ni Cardo ang narinig ko. Anong oras na ba? Bakit ka tumatawag? Kumuyom ang aking mga daliri. Nasaan si Maria Clara? Si Ate Clara. Tumawa si Cardo. Sobrang pagod niya kanina. Nag-shower siya. Akala ko masasaktan ako. Pero nang hawakan ko ang aking dibdib, parang walang nagbago. Patuloy pa rin akong naririnig ang boses ni Cardo. Wala na, bababa ko na. May part 2 pa kami. Agad pagkatapos, nagpadala siya sa akin ng picture. Natutulog sila ni Maria Clara nang magkayakap. Pinatay ko ang cellphone. Tiningnan ko ang walang lamang bahay. Sir, tingnan mo. Gusto ko ring magpaalam. Pero ito ang naging resulta. Tapos na akong mag-isip. Hindi lahat ng tao ay nararapat na magpaalam. Kung ganun, hindi na tayo magkikita. Tinanggal ko ang aking fingerprint sa lock. Kinuha ko ang aking bag at pumunta ako sa dilim. Kinabukasan, sa bandang 8:08 ng umaga, tinawagan ako ni Maria Clara. Nagpuyat siya at tinatapos ang proposal niya sa damuhan. Iniisip niya na napakaiksi ng kanilang kasal. Kahit hindi importante kay Juanito ang mga rights na ito, gusto pa rin niyang ibig. Sinabi ng may-ari ng bahay na hindi na niya kailangan ang mga gamit sa loob. Isa na namang suntok. Alam na ni Juanito. Alam na niya. Alam niyang pinatira niya si Cardo sa bahay. Dahil mas malapit ito sa kanyang trabaho. Napagtanto niyang nagkamali siya. Nagkamali siya ng husto. Paano niya naibigay ang bahay na inihanda para sa kanila ni Juanito sa ibang tao? Ano kaya ang iisipin ni Juanito kapag nakita niyang puno ng gamit ng ibang tao ang bahay? Hindi na niya kayang mag-isip pa. Pero hindi man lang siya kinausap ni Juanito. Ni walang tawag o text. Sobra na raw siyang nadismaya. Kaya nagawa niyang maging ganun kalamig. Ang mga nangyari sa mga nakaraang araw ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang mga maliliit na pira-pirasong nagdugtong-dugtong. Ang tig na gruo. Hindi ba't pangalan iyon ni Juanito kapag binasa pabaliktad? Siya ang pupunta para sa secret project na iyon. Siya ang magaling. Pero gumamit siya ng malupit na salita para saktan siya. Sinabi niyang wala siyang silbi. Ang fiancé niya ay sobrang galing. Pero ngayon lang niya ito napagtanto. Wala namang namamagitan sa kanila ni Cardo. Tinituring niya lang itong kapatid. Para makabawi siya sa pamilya ni Cardo na umalalay sa kanya noong bata pa siya. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Sobrang nagsisisi siya. Simula nang mangyari ang bagay na iyon, 1 taon na ang nakalipas, hindi niya dapat itinago kay Juanito na sinundo niya si Cardo sa airport. Ihinatid niya siyang pauwi nang lasing siya. Nakita ni Juanito ang leather shoes sa kotse. Paano nangyari ang bagay na yun? Noong nakaraang taon, ipinasok ni Cardo ang kanyang password sa hating gabi. Basang-basa siya ng pawis. Sumulpot siya sa kanyang bahay at inagaw ang kanilang intimate moment. Nagtanong si Juanito kung bakit niya alam ang kanyang password. At walang siyang pakundangan na sinigawan si Juanito. Dapat sana ipinanigan niya si Juanito sa mga araw na iyon. Pero pinabayaan niya si Juanito. Inisip niyang mahaba pa ang panahon. Kaya walang pakundangan siyang bumigo sa kanya. Napakaraming nangyari. Inalala ito ni Maria Clara. Umiyak siya ng malakas sa bahay. Isa talaga siyang tanga. Ang pagdiriwang, pinaghanda ang proposal ay kulang. Kulang ang taong dapat humarap dito. Tumingin ang mga tao sa paligid. Hindi nila makapaniwalang tahimik na sumali si Juanito sa research project. Kailangan niyang maghintay ng 10 taon. Gusto nitong sabihin sa lahat na walang sapat na importante para manatili siya. Kinuha ni Maria Clara ang custom-made diamond ring. Pero hindi niya mahanap ang nawawalang groom. Tumawa siya habang umiiyak. Mukha siyang baliw. Ang mga tawag ay hindi na sinasagot. Ang mga text ay hindi rin. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang magsisi.
Gusto niyang magbigay ng pagkakataon para sa pagpapatawad at panimula. Pero hindi na niya makikita ang taong iyon. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol ay ginawa siyang hindi makahinga. Juanito, ang sama-sama mo. Sa ganitong resolusyon, tuluyan ka nang naglaho sa aking buhay. Dumating si Cardo at niyakap siya. Ate Clara, hindi ka na mahal ni Juanito. Huwag ka nang maging ganyan. Masasaktan ako. Bigla niyang naalala si Juanito na hawak ang kanyang cellphone noong umaga. Tinatanong siya. May tumawag ba? Gulat na gulat si Cardo sa kanya. Wala. Wala naman. Sinungaling. Hinigpitan niya ang kanyang hawak sa lid. Cardo, tatanungin kitang muli. Tinanggal mo ba ang tawag? Anong sinasabi mo? Patuloy na tumigas si Cardo. Ate Clara, magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, lumabas ang isang tao sa isang sulok ng silid. Binuksan niya ang video. May ugali silang mag-video call sa kanyang kasintahan. Palagi siyang nagre-record ng screen. Kinunan niya ang conversation ni Cardo at Juanito. Bakit ka tumatawag? Gabi na kaya? At Clara. Pagod na siya. Nagsushower siya. Kung wala nang iba, ibababa ko na ang telepono. Sandali, may part 2 pa kami. Tumahimik ang buong silid. Alam na ng lahat kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon. At nahulaan din nila sa loob ng 1 taon. Gaano karaming pagkakataon na ginawa ni Cardo ang kanyang makakaya para malabo ang relasyon nilang dalawa. Ate Clara, pakinggan mo ako. Desperado na halos umiyak si Cardo. Itinulak siya ni Maria Clara. Sinabi niya sa mukhang walang emosyon. Cardo, tapos na akong magbayad sa utang ng pamilya niyo. Alis ka na. Halos mabaliw si Cardo. Sumigaw siya. Ate Clara, aaminin kong mapanlin lang ako. Pero gusto talaga kita, kaya ko ginawa to. Lumaki tayong magkasama. Sobrang bait mo sa akin. Kung ikakasal ka, bakit hindi na lang ako? Mas bata ako sa kanya. Kung ikukumpara sa kanya, mas gwapo ako. Mas marami akong oras para makasama ka. Umalis na si Juanito. Papalitan ko na lang siya. Pwede ba? Umiyak si Cardo hanggang nag-smudge na ang kanyang makeup. Tumingin sa kanya si Maria Clara. Hindi pwede. Si Juanito lang ang nakatadhana sa akin. Alis ka na. Pagkaraan ng 3 buwan, tinanggap ni Maria Clara ang wedding gown na ipinatahi niya. Kinailangan niyang makipagpunyagi sa isang tumpok ng mga bote ng alak para makatayo at buksan ang pinto. Nang buksan niya ang malaking kahon, naalala niya ang araw na iyon sa wedding shop. Nasuot na ni Cardo ang kanyang coat. Naglaro rin silang ikinasal. Nakita niyang tinatawagan ni Juanito ang mga taong nasa labas ng bintana. Kung mas maingat lang sana siya, tiyak na mapapansin niyang nawawala na siya ng sparkle sa kanyang mga mata. Kung nanatili lang sana siya sa wedding shop, nakipagkita sa kanya. Pagkatapos ay sinuotan siya ng damit at sabay silang nagpa-picture at inilathala ito sa online. Para tanggapin ang papuri mula sa lahat. Iba kaya ang naging resulta? Pero walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Hindi na babalik si Juanito. Hindi rin siya mapapatawad. Niyakap ni Maria Clara ang bagong kasal na wedding gown. Umiyak siya ng malakas sa kanyang bahay na wala si Juanito. Nasa research institute ako sa isang bundok. Bago ko tanggalin ang SIM card, nakita ko si Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan na tinatawagan ako. May nagpadala ng picture sa akin ng proposal. Gumamit sila ng flower para ibaybay ang inisyal naming dalawa ni Maria Clara. Sabi niya, sorpresa ito. Pero sa totoo lang, gusto niya akong mag-propose. Pero hindi ko na kailangan iyon. Hindi ko na sinagot ang kahit sino. Tuluyan kong naisara ang walang silbing telepono. Ang oras sa Research Institute ay lumilipas ng sobrang bilis. Sa isang iglap, 10 taon na ang nakalipas. At ang mga gamot na pinaghirapan naming likhain ay nasa merkado na. Noong ika-negatibo 11 taon, ako at ang aking mga kasama ay inimbita para dumalo sa isang international academic conference. Mayroong bodyguards na nagbabantay sa aming paglalakbay. Pagkatapos, nakapanayam kami ng isang reporter. Nang paalis na ako, tinapik ako sa balikat ng isa sa aking mga kasamahan.
Sir, may nakatingin sa'yo. Tumingin ako at nakita ko si Maria Clara. Hindi na siya ang dating babaeng punong-puno ng sigla. Hindi na rin siya ang babaeng punong-puno ng buhay. Ngayon, nasa middle age na siya at mas mukha na siyang matanda. Halos hindi ko na siya nakilala. Nagtama ang aming tingin. Lumabas sa aking isip ang maraming alaala. Pero pakiramdam ko nangyari ang lahat ng to sa ibang buhay. Habang nagmamadali siyang lumapit, pinigilan siya ng bodyguard sa tabi ko. Ako si Juanito. Maria Clara. Halos umiyak na siya. Juanito, please, kahit ilang minuto lang. Pagkatapos nilang suriin ang bagahe, sabay kaming nakaupo sa meeting room. Sa muling pagkakataong ito, wala talaga akong nararamdaman. Sa totoo lang, tungkol sa kanya, sinabi na sa akin ng aking kasamahan. Sabi niya pagkatapos kong umalis, nalulong raw siya sa alak. Lumalala raw ang kanyang kalusugan. Ang kanyang kumpanya ay nalugi. Pero gumawa pa rin daw siya ng paraan para magtrabaho. Takot daw siyang hindi na siya makahanap ng kahit anong balita tungkol sa akin. Binili raw niya ang bahay ko. Hindi niya raw alam kung bakit. Pagkatapos niyang mawala ang kanyang tulong, patuloy raw na dumaranas ng kahirapan ang pamilya ni Cardo. Dahil daw sa pera, naging sugar baby siya ng may asawa. Nahuli siya ng totoong asawa at binugbog sa kalye. Sa pagtakas niya, nabangga siya ng kotse. Maaari na raw siyang nakakulong sa wheelchair sa buong buhay niya. Sa pag-alam sa lahat ng ito, wala akong nakitang pagbabago. Sa ganitong estado ng bansa, hindi naman ganun kaimportante ang mga emosyong to. Nang nakita niyang malamig ako, nagpalit-palit ang boses niya. Juanito, pasensya na. Kinagat ko ang aking labi. Hindi ko na kailangan ang paumanhin na iyon. Sinusumbatan mo pa rin ba ako? Para sa akin, ang posisyon ni Maria Clara ay isa lamang visitor sa buhay. Hindi nararapat na magkaroon ako ng sobrang emosyon. Isa pa, nagdaan na ang mahigit 10 taon. Matagal nang pinuksan ng oras ang mga galit at pag-ibig. At matagal ko na ring nakalimutan ang tungkol sa'yo. Pero ngayon, parang hindi siya makalimot. Nagsisi siya at nasasaktan. Sobrang nagsisisi ako. Sobra talaga. Kung hindi lang daw siya nakipag-date kay Cardo noong taong iyon, ikinasal na raw sana sila. Pwede na raw sana silang magkaanak. Tama ba, Juanito? Nagkamali ako. Ako ang nanakit sa'yo. Ngayon, pagkatapos niyang umiyak, wala na sa kanya ang dati niyang hitsura. Sa halip, siya na lang ang naghihirap. 8 kaming nagmahalan sa loob ng mga taon. Pinapanatili ko pa rin ang aking kalidad. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang masasakit na salita. Isa pa, wala na talaga akong pakialam. Kaya sinabi ko lang ng mahinahon, tumingin ka na sa hinaharap. Sabi ni Maria Clara na nanginginig ang boses. Pero hinihintay pa rin kita. Sa buong buhay ko, hindi na ako mag-aasawa ng iba pa. Nagulat akong tumingin sa kanya. Tinignan niya ako. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo. Para maantig ako at maiyak sa lalim ng kanyang pag-ibig. Juanito, pwede ba? Dahan-dahan akong nagsalita. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. 3 taon na akong kasal. Agad na nawala ang pag-asa sa mga mata niya. Maingat na pumili ang bansa sa asawa ko na makakasama ko. Narinig ko habang nag-aaral pa ako, tahimik niyang pinangako na sasamahan niya ako. Nang marinig ko ang kanyang kahanga-hangang mga nagawa. Kaya't maraming taon kaming magkasama at sa huli nagpakasal. Isa rin siyang researcher. Sa pagkakataong ito, binuksan ng aking asawa ang pinto, bit-bit ang isang palumpo ng bulaklak. Nang makita siya ni Maria Clara, biglang nag-iba ang kanyang mga mata. Asawa ko. Mas bata siya sa akin ng 10 taon. Siya ay nasa edad na punong-puno ng sigla. Bahagya akong umiti. Naiintindihan ko. Gusto ng lahat ang bata. Lumapit sa akin ang aking asawa. Iniabot niya sa akin ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maria Clara ng may panunuya. Ang tanda mo na. Bumagsak ang ekspresyon ni Maria Clara. Hindi siya nakapagsalita sa loob ng mahabang panahon. Pakiramdam ni Maria Clara na naalis na ang laman ng kanyang puso. Agad na tumulo ang kanyang mga luha. Akala niya pagkatapos ng halos 1 dekada, magkakaroon ng pagkakataong patawarin siya ni Juanito.
dahil 8 silang nagkasama sa pinakamagagandang taon. Pero hindi niya inasahan. Matagal na niyang nadaanan ang libu-libong bundok. Hindi lamang siya nagkaroon ng bagong buhay, nagkaroon din siya ng bagong kasama. Mas bata ang taong iyon at mas magaling sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, puno ito ng pagmamahal. Sa panahong iyon, nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang mga mata. Siya ang nararapat na katabi niya. Sobrang nadismaya siya. Kahit ang simpleng singsing na suot niya sa buong taon, hindi niya magawang kunin. Sa huli, kinuha pa rin ni Maria Clara ang singsing. Sa kanya at sa kanyang kasintahan, gumawa siya ng kwintas. Hangad ko ang iyong kaligayahan, sabi niya. Sa malamig na titig ni Juanito, kaagad siyang nagpaliwanag. Wala akong ibang ibig sabihin. Hangad ko lang na mamuhay kang maayos. Maayos akong namumuhay. Sa pagpupumilit ng kanyang asawa, tinanggap ni Juanito ang kwintas na walang interes. Ang puso ni Maria Clara na naluluha ay tuluyang bumagsak. Hindi man lang siya nakakalimutan. Ang isa na minahal niya noon. Tinanggap ko ang kwintas. Malabo kong naalala ang mga dati. Noong taong iyon, wala kaming pera. Pero sa ilalim ng liwanag ng buwan, naghawakan kami ng kamay habang tumatawa ng matamis. Pagkatapos ay nagyakapan at naghalikan. Parang ang moment na iyon ay panghabang buhay. Pero ang damdaming iyon ay hindi kayang pagalingin. At hindi ko kailangan ang anumang nahuling tawad. Sa pinto ng meeting room, nilagay ko ang kwintas sa basurahan. Sa pagharap ko, nakita ko ang madilim at desperadong ekspresyon ni Maria Clara. Nakatayo siya roon ng nag-iisa. Parang kayang liparin siya ng isang hangin. Humarap ako. Mukhang nakita ko siya noong siya ay 22 taong gulang na tumatakbo sa akin. Puno ng kanyang sigla. Malumanay niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Gustong-gusto kita."